Bakit kadalasang ipinapanganak ang mga pinaka-emosyonal na matalino, espiritual na maalam na kaluluwa sa mga pinaka-dysfunctional na pamilya? Bakit parang kung mas malalim ang iyong pagiging sensitibo, mas tinatanggihan ka ng mga taong dapat ay nagmamahal sa iyo? Hindi ito mga random na karanasan sa buhay, mga ito ay mga inisyasyon. At sa video na ito, tuklasin natin kung bakit ang malalakas na kaluluwa ay ipinapanganak sa mga toxic na pamilya, hindi mula sa pananaw ng pagbibintang, kundi sa lente ng depth psychology, trauma healing, at mga pananaw ni Carl Jung sa individuation at ang shadow. Titingnan natin kung paano ang paglaki sa emosyonal na kaguluhan ay maaring mag-activate ng paggising ng iyong kaluluwa. Kung paano ang papel ng black sheep sa pamilya ay kadalasang may pinakamalalim na espiritual na kahalagahan, at kung bakit ang sakit kapag hinarap ng may kamalayan ay maaaring maging isang makapangyarihang espiritual na guro. Pag-uusapan din natin kung ano ang ibig, sabihin ng makawala sa mga generational na pattern at kung paano manatiling espiritual na nakaugat sa mga kapaligirang hindi sumusuporta sa iyong paglago. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na pag-unawa sa iyong landas, iyong sakit at higit sa lahat, iyong layunin. Bago tayo magsimula, siguraduhin mag-subscribe sa channel ng Mental 12 at sumali sa aming komunidad sa Telegram kung saan makakakuha ka ng maagang access sa mga bagong video at insight sa personal at spiritual na paglago. Ngayon, magsimula na tayo. Naniniwala si Carl Jung na ang pamilya ay hindi lamang isang lugar ng ginhawa. Ito ang unang psikolohikal at espiritual na kapaligiran na dapat nating paglaruan, at sa maraming kaso ito ay nagiging unang larangan ng digmaan. Kapag ang isang sistema ng pamilya ay dysfunctional, ang mga bata ay kadalasang napipilitang gampanan ang mga papel na naglilimita sa kanilang tunay na pag-unlad. Ang sensitibong bata ay maaring tawaging dramatic. Ang intuitive ay binabalewala. Ang tagapagsabi ng katotohanan ay pinahihiya. Tinawag ni Jung ang mga internalized na tungkuling ito ng mga complex, mga sugat ng psyche na nananatiling walang malay hanggang sa dalhin sa ibabaw. Ngunit dito nagiging mapagbabago ang lahat. Hindi nakita ni Jung ang mga maagang sugat na ito bilang mga pagkabigo. Nakita niya ang mga ito bilang mga paanyaya. Ang kaguluhang kinalakhan mo ay hindi nilayon upang sirain ka. Ito ang presyur na kailangan upang gisingin ang sarili sa loob mo. Sa mga pamilyang kung saan itinatakwil ang katotohanan, ikaw ang nakaramdam nito. At sa isang sistemang itinayo sa ilusyon, ang iyong kamalayan ang unang liwanag na pumapasok. Habang tayo ay sumusulong, tandaan ang paglago ay hindi nagsisimula sa kaligtasan. Nagsisimula ito sa kaibahan. Para sa marami, ang kaibahang iyon ang nagsisimula ng isang tahimik na habambuhay na paghahanap. Kapag ang pag-ibig ay parang may kondisyon at ang kaligtasan ay hindi maaasahan, ang psyche ay nagsisimulang maghanap ng koneksyon sa labas ng pamilya. Dito maraming espiritual na maalam na individual ang naguulat na nakaramdam. Na iba sila kahit nung bata pa, parang mga matatandang kaluluwa sa mga batang katawan. Hindi ito pantasya. Ito ay isang psikolohikal na pag-angkop. Ang kaluluwa ay nagsisimulang mag-orient patungo sa isang bagay na mas dakila kaysa sa pag-apruba ng tao. Ang intuisyon, imahinasyon, at espiritual na pagkakahanay. Ang maaring mukhang paghihiwalay mula sa labas ay kadalasang simula ng isang panloob na paglalakbay pilgrimahe, isang paglalakbay na magbabalik sa iyo sa pag-alala sa sarili. Karamihan sa mga tao ay nakikita ang trauma bilang isang bagay na dapat burahin. Ngunit sa depth psychology at espiritual na kasanayan, ang trauma ay hindi ang katapusan ng kwento ng buhay. Ito ang simula ng isang mas malalim na kwento. Ipinakita ng mga makabagong boses tulad nina Dr. Gabor Mate at Bessel van der Kolk kung paano ang maagang emosyonal na sakit ay nagdudulot ng pagkawala ng koneksyon sa ating tunay na sarili. Ngunit mas pinalalim ni Jung. Itinuro niya na ang trauma, kapag hinarap ng may kamalayan, ay nag-a-activate ng panloob na paglalakbay tungo sa kabuuan. Ang paglaki sa isang toxic na pamilya ay kadalasang nangangahulugan ng pagiging sapilitang magtanong tungkol sa realidad, sa murang edad. Nagiging emosyonal kang mapagbantay. Nagsisimula kang magtanong ng mga katanungang ayaw harapin ng iba. Ang hyper-awareness na ito ay hindi dysfunction. Ito ang simula ng iyong individuation. Habang ang iba ay tulog sa mga minanang pattern, ikaw ay ginising ng maaga. Hindi dahil ginawa ka ng sakit na espesyal, kundi dahil ginawa ka ng sakit na maging aware. At ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa pagbabalik ng kaluluwa. At mula sa kamalayan tayo ay lumilipat sa aksyon. Tuklasin natin kung paano nagaganap ang paggising na
Ito sa loob ng black sheep, ang banal na outsider. Sa bawat toxic na pamilya, may isang itinataboy, hindi pisikal kundi emosyonal. Sila ang nagtatanong ng labis, napakadamdamin, ayaw sumunod. Ang taong iyon ay hindi mahina. Sa mga termino ni Jung, sila ang may daladala ng family shadow. Ang shadow, gaya ng aking inilarawan, ay ang itinakwil at tinatanggihang bahagi ng psyche. Ipinapasa ito ng mga pamilya sa pinakamalay na miyembro, ang scapegoat. Ngunit hindi ito parusa. Ito karyugsanging banal na gawain. Dahil ang magdala ng shadow ay ang makita ito ng malinaw, at ang makakita ng malinaw ay ang makawala sa siklo. Ang outsider na ito ang naging una sa linya ng pamilyang may kakayahang pumili ng iba, hindi dahil sa puwersa kundi dahil sa kamalayan. Hindi ka nilayon para mag-blend in. Nilayon kang ibunyag ang hindi kayang harapin ng sinuman. Bago tayo magpatuloy, kung nakatutulong sa iyo ang video na ito na makakita ng mas malinaw, isipin ang pagbabahagi nito sa isang nangangailangan. At kung gusto mong suportahan ang ganitong uri ng makabuluhang content, maaari mong i-click ang thanks button sa ibaba. Ang iyong suporta ay tunay na nakakatulong. Ngayon magpatuloy tayo. Kapag nagsimula kang makita sa likod ng ilusyon ng mga tungkulin sa pamilya, isang malalim na bagay ang nangyayari. Ibinabalik mo ang iyong sariling kwento, at ang unang hakbang ng pagbabalik na iyon ay kadalasang isang hangganan o boundary. Sa mga toxic na sistema, ang mga hangganan ay nakikita bilang paghihimagsik. Ngunit sa katotohanan, ang mga ito ang hugis ng pagkatao. Kapag nagsimula kang magsabi ng hindi dahil sa poot kundi dahil sa kaliwanagan, hindi ka tumatalikod sa pag-ibig. Ikaw ay tumatalikod patungo sa iyong sariling sentro. Dito nagiging tunay ang konsepto ni Jung ng individuation. Hindi ito tungkol sa paghihiwalay sa iba. Ito ay tungkol sa pagiging buo sa loob. At mula sa kabuuan na iyon, titigil ka na sa paghahanap ng pagpapatunay mula sa mga nagkait nito. Hindi ka na na-absorb ang mga projection ng mga taong hindi kailanman hinarap ang kanilang sariling mga sugat. Hindi ka na available para sa guilt na nagkukunwang katapatan. Sa yugtong ito, ang pagiging sensitibo ay nagiging karunungan, ang empatiya ay nagiging pag-unawa, at ang iyong kaluluwa ay nagsisimulang mamuno hindi mula sa reaksyon, kundi mula sa presensya. At ngayon, narating na natin ang pinakahuling pasukan kung saan ang paggaling ay nagiging pamana. Itinuro ni Jung na ang sarili ay lumalabas lamang pagkatapos ng pagharap sa walang malay. Kung nakaligtas ka sa emosyonal na pagpapatapon, espiritual na gaslighting, o henerasyonal na kahihiyan, kung gayon nakaraan ka na sa apoy na ito. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Dito ito nagsisimula muli ng may layunin. Ang iyong sakit ay naghanda sa iyo para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa pag-survive lamang. Inihanda ka nito upang maging blueprint ng isang bagong paraan ng pag-iral. Ang iyong ginagawa sa pagtangging magdala ng minanang, dysfunction ay hindi lamang personal na paggaling. Ito ay kolektibong ebolusyon. Hindi ka kailanman nilayon na maghilom ng mag-isa. Habang mas ipinapamuhay mo ang iyong katotohanan, mas nakaka-resonate ka sa mga nangangailangan nito. Ang iyong kwento ay nagiging gamot, at kahit kailanman ay hindi humingi ng tawad ang mga taong nasaktan sa iyo, ang iyong kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanilang pagkilala. Nabali mo na ang tanikala. Hindi ka narito upang ulitin ang pattern. Narito ka upang wakasan ito ng may presensya, kaliwanagan at pag-ibig. Kung narating mo na ito, alamin mo ito. Hindi ka sira. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka labis. Ikaw ay eksakto kung saan nilayon ng iyong kaluluwa na ikaw ay naroon. Ang iyong pinagdaanan ay hindi nag-disqualify sa iyo. Inihanda ka nito, at ngayon ang pagpipilian ay nasa iyo. Babangon ka ba hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon? Kung ang mensaheng ito ay nakaka-resonate sa iyo, mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung anong bahagi ng iyong paglalakbay ang iyong binabawi. Mag-subscribe sa Mental Dose para sa higit pang content sa espiritual na paggising, shadow work, at emotional na pagaling. At huwag kalimutang sumali sa komunidad sa Telegram. Ang iyong landas ay banal, ang iyong presensya ay kailangan, at ang iyong paggising ay nagbabago na ng mundo. Nakikita ka namin, iginagalang ka namin, at sabay tayong naglalakbay sa landas na ito.